Ligtas na nakabalik sa piling ng kani-kanilang pamilya ang unang batch ng mga overseas Filipino workers na apektado ng tumitinding tensyon ng Iran at Israel. Matapos na maipit ng halos 10 oras sa Doha Hamad International Airport kahapon dahil sa pag-atake ng Iran sa base militar ng Estados Unidos. Lumapag na sa NAIA Terminal 3 alas 7 ng gabi ang eroplanong sinasakyan ng 26 na repatriates mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 mula sa Palestine at 1 mula sa Qatar. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, wala namang naging pamantayan kung sino ang dapat na piliin o unahin sa pag-uwi sa Pilipinas. Wala namang manner of selection except to say that their requests for repatriation come in and they are processed accordingly, at kung sino yung unang maging tinatawag na travel ready, yun na yun. But of course, no particular reference, but rest assured, no, yung nabanggit ni Sec Ted, we are mindful of those who are in a medical condition or situation. Sumalubong naman sa pag-uwi ng mga repatriates OFW ang mga mahal nito sa buhay, kasama ng ilang mga kawani ng ahensya upang mag-abot ng agarang tulong o assistance sa mga ito. Isa si Maria Luisa na agad na nagtungo sa NAIA Terminal 3 upang sulubungin ang kanyang partner na 6 na taong nagtrabaho sa Israel. Unang-una po, nag-aalala. Natatakot para sa safety po niya. Normal naman siguro po yung pakiramdam na yon bilang isang mahal sa buhay mo na nandun po sa gitna ng lugar na meron pong digmaan. Sa kasalukuyan, nasa 311 na ang kabuuang bilang ng mga OFW sa Israel na umihiling na makauwi ng Pilipinas. Para naman sa Batch 2, 50 naman ang inaasahan na maiuwi rin ng Pilipinas sa mga susunod na araw. Initially po, ang tinitingnan nating flight sa kanila ay around June 26, June 27. Pero ang tabayanan niyo po kung ano yung final na date kasi nga po, naapektuhan po ito yung schedule nila ng closure ng mga airspace sa Middle East, specifically yung sa Qatar po, no? Samantala, tiniyak naman ni DMW Secretary Kakdak na may sapat na assistance ang mga OFW na nananatili pa rin sa Israel gaya ng sheltering na maaaring takbuhan ng mga OFW, delivery food packs, gayon din ng cash assistance. Aniya, activated din ang help desk sa Middle East at contact helpline na maaaring i-reach out para matulungan ang mga OFW na may mga concern. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.